Nagsimula yung biyahe ko ng alas 7:30 ng umaga. Pinili kong dumaan dito sa flyover ng Zapote papuntang Longos kaysa sa Zapote kabila dahil sa traffic. December 26 ngayon, kaya sobrang luwag pa ng kalye ng ganitong oras. Siguro tulog pa din sila galing sa party. Ito ang boundary ng Las Piñas at Cavite. Ito yung U-turn slot pabalik ng Zapote or papuntang Cavite. Nasa kanan yung papunta ng Digman or Binakayan. Nakakamiss tuloy yung halo-halo. Ang luwag ng kalye. Kalimitan masikip dito sa area ng St. Dominic Pero ngayong araw na to, sobrang luwag. Napansin nyo, dito sa Bacoor, marami pa rin sirang kalye. Parang hindi ito napapansin ng mga bagong halal na kapitan. Ayan ang daming sirang kalye. Malaking kalye ang Aguinaldo pero bakit daming sira? Pansin nyo? Ang dami talagang sira ng kalye. Yan ang SM City Bacoor. Sa kanan, yung papuntang Naik or sa Tansa Cavite. Dito sa may bandang Bacoor, makikita nyo ang tataas ng mga poste ng kuryente. Parang sa kabuuan ng Manila, wala tayong makikitang ganyan. Dito sa Bacoor yan, hanggang makarating ng Tagaytay, madaming ganyan. Maluwag pa rin kahit dito na sa Imus. Pero mapapansin nyo talagang marami pa rin yung sira yung kalye. Tumatalbog yung mga sasakyan. Eto, nagka-counterflow na. Naka-cellphone pa. Pag nadisgrasya, kakatok sa puso. Cavite, pakiayos naman yung kalye nyo. Medyo makulimlim yung langit sa harapan ko. Pero wala namang text si Art na umuulan sa kanila ngayon. Kaya tuloy lang. Takbong pogi lang ako. Basta hindi sagabal sa kalye. Nasaan na ba ako? Ang dilim ng langit, parang uulan. Parang medyo basa na yung hangin sa pakiramdam ko. Kung pwede lang sanang ganito lagi yung panahon pag nagmumotor. Makulimlim, hindi mainit. Actually, medyo maginaw na nga sa pakiramdam. Medyo kinakabahan na ako dito, baka umulan. Kasi wala akong dalang kapote. Ang plano ko kapag umulan, titigil muna ako sa mga gas station. Hindi ko din talaga kayang magpaspas sa ganitong kalye, nakakatakot. Ang daming lubak. Alas 9 nga pala yung usapan namin ni Art sa Jokno Highway sa may Lumihan. Napansin niyo yun? Medyo grabe siyang sumingit. Actually, kinat niya na nga ako Pero sige, hiyaan ko lang kasi mas gusto ko nang makakarating ako ng walang problema. Talagang kailangan lang attentive ka sa pagmamaneho. Dahil marami talagang makakasabay sa kalye na ganyan. Nakita niyo yan, yung gray na kotse, talaga namang nakatigil na yung sasakyan, nakanguso na.
Sa totoo lang, 'pag nakakakita ako ngayon ng mga tao sa kalye na naghihintay ng pampasaherong jeep, medyo naaawa na ako sa kanila. Kasi malaki talaga yung advantage ng merong sasakyan. Sa totoo lang, lalo na kapag motor. Kasi mas convenient talaga, mas madali. Except pag umuulan. Imbis na mas lumiwanag yung langit, parang mas kumulimlim pa dito. At ramdam na ramdam ko na rin na medyo malamig na talaga yung hangin. Dito sa parte na to, medyo basa na yung kalye. Pero hindi pa naman umuulan. Nakakatakot pa rin, ang dami talagang sirang kalye. Bago pa rin lang kasi ako nagmumotor, yung 6 months, masasabi ko bago pa rin siya talaga eh. Matagal bago ako masabi na matagal na ako nagmumotor. Kung napapansin nyo, dito sa may bandang Dasmariñas, medyo bumeberde na yung paligid. Mas marami na talagang puno. Kasi mas malapit na ito sa Tagaytay eh, kaysa sa Imus at sa Bacoor. Kailangan talaga attentive ka sa mga jeep. Kasi bigla na lang talaga silang kumakabig pa kanan. Sa banda rito medyo may kalakasan na rin yung hangin. Mesh yung riding jacket ko kaya medyo ramdam na ramdam ko yung lamig. Parang uulan nga eh, pero parang hindi. Oops, sorry. Beating the red light na ba yun? Inisip ko din sana pala mas maaga akong umalis para bago kami magkita ni Art, makapag-almusal muna ako kahit sa Tagaytay. Pero sa ganitong oras kasi, sa bagal ng takbo ko, parang eksakto lang yung dating ko, or baka nga malate pa ako ng kaunti. Naglaan lang kasi ako ng 1.5 oras para sa biyahe mula sa bahay ko hanggang sa Jokno Highway. Pero dapat yata mga 2 oras ang nilaan ko dahil hindi naman ako ganun kabilis magpatakbo. Pero hindi naman ako sagabal sa daan. Grabe ang daan dito. Pansinin nyo na lang yung kalye, grabe. Ang dami talagang sira. Pero kapag normal na araw naman, hindi ka rin talaga makakapag-kaskas dito dahil matraffic palagi dito. Makakapag-maneho ka lang dito ng mabilis sa hating gabi tsaka madaling araw. Nagpahinga muna ako saglit, medyo masakit na rin ang puwet ko. Pero madami pa ring sira. Tama ba ako? Silang na nga ba to? Pero ang sarap magmaneho kapag ganito ang kalye, yung wala kang masyadong nakakasabay ng mga sasakyan. Ramdam na ramdam ko rin sa motor na mas maganda nga talagang kalye ang asfalto kaysa sa semento o konkreto. Pwedeng kumaliwa dyan kung gustong pumunta ng Carmona. Daming sira ng kalye. Dito sa Cavite, okay lang yan yung nakachinelas tsaka nakashorts. Pero sa Las Piñas, uhulihin yan. Dito yata sa Cavite, walang batas-batas eh. Ayan, pansin nyo, daming sirang kalye. Nakakatakot din yung sa gilid, yung buhangin. Sa gabi siguro, ayokong dumaan dito. Lalo na't hindi pa ako ganun kasanay. Banda rito talagang parang malakas yung hangin, tapos parang yung pakiramdam ko malamig na parang uulan. Ayan, sira na naman ang kalye. At dahil papunta tayong Tagaytay, marami talaga tayong makakasabay ng mga nagbabike. Dati rin ako nagbabike mula Las Piñas hanggang Tagaytay. Pero mas masarap yung Tagaytay to Las Piñas dahil puro pababa. Ngayon kapag ganyan, hindi ako pumipilit na sumingit sa kanilang dalawa.
pangit ng kalye dito. Pero ang ganda ng kondisyon ngayon dahil maluwag talaga. Malamig na yung hangin, medyo basa yung pakiramdam. Dasmariñas pa rin pala to. Akala ko silang na. Pasensya na po, hindi po ako tour guide dito. Oh, hari ng kalsada. Eto, medyo mamasa-masa na talaga, makikita nyo. Ramdam na ramdam ko na rin sa mukha ko yung yung lamig ng hangin. Basa na yung kalye at basa pa rin yung pakiramdam. Walang signal yung jeep. Dito sa part na to parang uulan na talaga, pero syempre wala na akong urungan. Kung sakali man na uulan, tatawag lang siguro ko kay Art or magte-text na papalipas muna ako sisilong muna ako. Pero buti na lang hindi pa naman umuulan. Kaya tuloy lang. Hindi ko alam kung kita sa camera, pero medyo foggy na dito. Nakakakita na ako ng paglabo sa paningin ko dito dahil sa fog. Counterflow na lang. Bakit nga ba ako walang kapote? May kapote ako pero masyado siyang makapal at mahirap siyang isuot. Kaya hanggang ngayon naghahanap pa rin talaga ako ng kapote na hindi naman ganun kamahalan. Kasi meron ako ng mga napapanood na nagre-review nung Motowolf na mahal daw siya at maganda daw. Pero yung iba naman, marami din nagsasabi na hindi nga siya maganda dahil ano ba din siya, nagli-leak. So hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung anong kapote yung bibilhin ko. Kaya hanggat maaari, umiiwas pa rin ako sa ulan. Nasa gitna nagsasakay Hindi man lang gumigilid. Okay, Silang Estates. So silang na to, sure na ako. At sure na rin ako na umulan dito dahil talagang basang-basa ang kalye. Nakikita ko na rin yung patak. Medyo pumapatak na yung ulan. Kaya dasal-dasal lang na hindi naman dumiretso ang ulan. Dito kung maingat talaga ako magmaneho, dito lalo ko nag-iingat dahil medyo basa na yung kalye. Sobrang luwag na rin. Marami na rin talagang nagmamaneho ng mabilis. In fairness, mas maayos dito yung kalye kaysa dun sa Bacoor, Imus at Dasmariñas. Nakita nyo, naka-shorts, naka-chinelas. Sa Cavite pwede yan. Sa Las Piñas meron pa rin nakakalusot, pero hinuhuli yan. Yung mga sign dito parang alam mo talagang malapit ka na sa Tagaytay. May mga estates yung mga subdivision na sounds yayamanin. Marami na rin dito nung nagtitinda ng mga gawana na bahay kubo. Kaya alam mo talagang nasa ka na either Tagaytay or nasa Silang. Pero Silang pa yata ito. Kasi hindi ko pa nakikita yung sign ng Tagaytay. Alam ko merong merong arko. Dito maraming tindang halaman tsaka prutas. Dito pumatak na ang ulan. As in, pumatak na talaga ang ulan. Mukha namang hindi tutuloy. Pero syempre medyo kabado.
Sa to date, ito yung ano ko pinakamahabang ride ko so far. Yung pinakahuli kong maneho dito, hanggang Kalaka lang kami ni Art. Nagkita kami sa Jokno Highway dun sa may Lumihan. Tapos sumama ako sa kanya sa bahay ng misis niya sa Kalaka, Batangas. Pagkatapos nun, hinatid niya lang ako hanggang sa Jokno Highway ulit. Tapos umuwi na ako mag-isa pa Las Piñas. Pero this time, ang plano namin is may pupuntahan daw kami na fiesta sa Taal. Pero doon pa rin kami magkikita sa may Lumihan sa Jokno Highway. Ito mukhang mukhang magkakasama sila. Kasi kanina ko pa napansin na parang same speed. Tapos pag liliko yung isa, liliko din yung pangalawa. Pero hindi sila dalawa lang, parang marami sila. Medyo nahihiya nga ako mag-overtake kasi hindi naman talaga ako mabilis magpatakbo. Pero nahihiya rin ako bumuntot kasi baka sabihin sumasama ako sa kanila. Pero mukhang pupunta to ng Tagaytay na grupo. Pero maayos naman yung takbo nila. Hindi naman sila sagabal sa kalye dahil nasa bandang kanan naman sila Pero dahil medyo mabagal siya, ko na rin although nahihiya ako na mag-overtake na rin ako. Ang saya siguro kung ganito din kalamig ang klima sa Manila. Kawawa naman yung babae sa likod mag-isa. Etong dalawa may kapartner. Hindi pala, tatlo sila. Kawawa naman yung nasa likod. Medyo umuulan na, pero hindi masyadong malakas. Tapos medyo foggy na rin. Hindi lang siguro pansin masyado sa camera, pero sa mata kitang-kita na siya, medyo may labo na yung paligid. Wow, ganyan din ako kasi pag magbike dati. Busina. Pinapasok na yung jacket ko ng patak ng ulan. Pero tingin ko hindi pa naman ako mababasa ng todo nito. Ayan, kitang-kita talaga, foggy na. Pero hindi naman malabo masyado. Ang nakakatakot na foggy, yung talagang hindi mo na halos makita yung mga sasakyan sa harap. Pareho pa yata ng motor ko yun. Kita ba sa camera yung patak ng ulan? Parang hindi ako sure pero meron ng patak ng ulan, malamig na yung hangin, tapos foggy na. At hindi lang medyo malamig malamig talaga. Nakita nyo, basa pa yung kalye. So ibig sabihin umulan talaga kanina. Huwag naman sana umulan na. Ang sarap magmotor, ang lamig. Nami-miss ko rin magbike. Pero parang feeling ko hindi ko na kaya. Nainggit ako dito, naka-jacket Mas pang Tagaytay yung jacket niya kasi hindi pinapasok ng hangin. Mainit yan sa Manila pero dito sa Tagaytay okay yan. Nandito na ako ngayon sa Rotonda. Nagpahinga lang ako saglit. Nagpalit ako ng battery ng GoPro. Yan, papasok na ako sa Tagaytay na Sulbu Road na ito. Malapit dito somewhere yung Rowenas, tsaka yun yung Rowenas. Malapit din dito yung Bag of Beans. Ayan, Days Hotel. Nakakataka mo na nga dito kasi ang dami ko nakikitang Goto Pares na sign Goto Pares Bulalo.
Basang-basa na talaga yung kalye dito. Malamig. Hindi lang medyo, malamig talaga. So, foggy na talaga. Yung camera ko kasi fix na nakaharap lang sa harap. Pero kapag lumilingon ako dun sa mga lugar na yung part na dapat kita ko sana yung Taal Volcano, hindi na siya tanaw sa kapal ng fog. Pero yung fog, hindi naman siya ganun kakapal dito sa mismong kalye. Siguro dahil nahahawi din ng mga sasakyan. Tsaka hindi naman mababagal yung sasakyan eh. Kaya parang medyo nakiklear na kaunti yung fog. Pero kung mapapansin nyo sa camera, foggy na siya talaga. Kung titingin kayo sa left, yung mga malalayong puno talagang faded na. Ito Tagaytay feels na talaga kasi malamig na, foggy pa. SMDC, dadating yung panahon, yung buong Pilipinas pag-aari na ni Villar tsaka ng SM. Nakita mo Leslie's, nako, sarap sanang mag-almusal. Oh, Lola Nenes din pala dito. Goto Pares. Niisip ko rin kasi baka may ipapaalmusal sa akin si Art dun eh. Kaya nagdadalawang isip ako kung mag-aalmusal na ako dito sa Tagaytay. Pero dahil ang Jokno Highway malapit na rin, hindi na ako nag-almusal. Yung Jokno Highway nga pala, yun yung kalye na papunta sa Taal at Lemery. Yun yung kalye na dadaan din sa Fantasyland. Pero ang plan namin ni Art is pupunta muna kami sa Kalaka dahil kasama namin yung parents ni Ina sa pagpunta dun sa fiesta sa Maytaan. Kita nyo yung mga puno sa malayo talagang faded na dahil sa fog. Kahit yung buildings na malapit lang basta mataas na, faded na. Ito foggy na talaga. Ayan, Tagaytay na Tagaytay. Kapag nagda-drive ako dati ng kotse dito, na-enjoy ko to ng gusto. Pero ngayong nakamotor ako, parang 10 times yung enjoyment eh. Kasi mas ramdam ko talaga yung ginaw ng Tagaytay dahil sa motor ngayon. Huwag lang sanang umulan. Kasi sa ngayon, mas na-appreciate ko ang motor kaysa sa kotse. Huwag lang uulan. Hindi ako nagmamadali, hindi din ako nagmamaneho ng paspas. Ang sa akin, yung speed ko, yung enough lang na hindi ako sagabal sa kalye. Kaya hindi naman kasi ako nagmamadali. Nagsisimula na akong magutom dahil sa dami ng nakikita kong kainan. Nakita nyo yun? Nalaglag yung basura sa truck. Buti na lang malayo-layo pa ako. Medyo delikado yun kung sakali. Ito tong kalye na to medyo delikado. Buti na lang maluwag. Ang daming kainan. Tapsilogan, kambingan. Hanggang dito meron na rin nung tinatawag na umbak. Malapit na kasi sa palengke kaya nagiging congested na ang kalye. Yung kapote ng mama sa harap ko, parang ganyan yung kapote ko. Hindi ko siya masyadong gusto kasi sobrang bigat. Eto, ano na to? Kalaka to Taal na kami. Hindi ko na video yung papunta ng bahay nila Ina. Eto, papunta na kami ng Taal. Kasama ko, ayan sa harap ko, si Art yung nakaputi na helmet. Kanina, sinusundan namin yung parents ni Ina. Pero, may mga times na nauuna kami. I think may sinabi yung tatay ni Ina kay Art kung saan kami maghihintay na lang. Kasi may mga parts na traffic
na mas madali para sa motor na sumingit. Kaya ang ginawa ni Art, nauna na muna kami. Papunta kami ngayon dun sa may fiestahan nga sa Taal. Dito, ang init na. Mababa kasi ang Taal Town. Walang batas-batas dito. Ito nyo, walang helmet, naka-shorts, naka-chinelas. Ayun pa, oh, isa pa. Mukhang dito muna kami titigil ni Art para hintayin yung parents nila. Ayun, nakatanggap kami ng tawag galing sa parents ni Ina. Sinabi kung saan kami talaga liliko. So doon na namin sila iintayin sa kung ano man yung sinabi kay Art. Ayun na yata yung kotse nung ayan, kanina yung nadinig ko kanina eh. Papunta kami ng Barangay Tulo. Ayan na, yung parents ni Ina. Kain na. Kailangan namin hintayin yung parents ni Ina na nakakotse. Sila kasi ang imbitado talaga sa fiesta. Makikisabit lang kami. Ayan, may banderitas. Fiesta talaga. Dumayo pa ako from Las Piñas para mag-gate crash. Tapos na kami makikain sa fiesta. Papunta na kami ng Taal ni Art. Yung tinuro sa amin na daan ng parents ni Ina, backdoor daw, sa likod kami ng simbahan dadaan. Daan namin sa LTO, nakita na namin yung simbahan. Ayan, sightseeing lang kami saglit sa Basilica ng Taal. Mainit na dito. Tapos yung next namin na pupuntahan is yung kay Sasay Church. Nakalagay sa Google, sarado daw yung kay Sasay. Pero sabi ko, tignan na rin namin ni Art. Ayan sa kaliwa, yung munisipyo ng Taal. Yung mga punta ko dito, kalimitan naglalakad lang kami. Dito sa kalye na to, papunta sa kay Sasay Church. May hagdan kami dito na binababaan. Marami din kami nakakasabay ng mga estudyante. Pero first time kong pumunta dito ng nakamotor, kaya hinanap pa namin ni Art kung saan yung daan. Ayan ang Our Lady of Kay Sasay. Kaya pala siya sarado, nire-restore siya ngayon. Pero napansin ko, kumpara dun sa mga lumang pictures ko ng Kay Sasay Church, mas maganda yung ginagawa nilang restoration. Flat lang yung facade ng Kay Sasay Church noon. Ngayon parang may mga carving siya sa harap. In time lalo siyang gaganda kapag medyo naluluma na, nalalagyan na ng konting mga lumot. At least meron akong babalikan. Ngayon, pabalik na kami ni Art ng Kalaka. Siyempre, iba yung dinaanan namin pabalik dahil kanina galing kami sa isang bayan sa Taal. This time, babalik na kami sa Kalaka. Hindi kami dumaan dito nung papunta. Medyo traffic talaga dito yung sa diversion road ng papuntang Lemery at papunta ng Taal. Hindi may iiwasan dito yung singit-singit. Talagang may iipit kasi traffic kapag hindi ka sumingit. Kalatagan na Sugbu, Agoncillo. Medyo matagtag yung kalye dito. Ramdam na ramdam sa pit. O siguro pagod na rin talaga ako sa trip. By far, ito yung pinakamahabang na biyahe ko sa motor. Kanina pa ako tumatakbo mula 7:30 ng umaga. Pero kahit maulap, tirik na tirik talaga ang araw pa din. Tumatagos pa rin talaga yung init. Mas maganda pa rin talaga yung klima sa Tagaytay. Dito sa kalye na to yung talagang pinakamabilis ko na natakbo. Lumalagpas na ng 100 plus. Kasi dito talagang napakaluwag at mas maayos ang kalye dito.
Sinubukan ko lang, hindi ko talaga gusto yung ganong kabilis. Nakakatakot din. Parang mas komportable ako sa around 85 to 90 lang. Hindi uso talaga helmet dito. Walang batas sa Batangas. Yan, papunta kami ngayon sa isa pang handaan. Dito lang sa Kalaka. Nagulat ako kasi akala ko fiesta lang yung pupuntahan namin. Naparami yung kain ko. Masarap kasi yung menudo dun, tsaka yung fried chicken. Ngayon pupunta kami sa isa pang handaan. Binyag naman daw. Yung dinaanan namin ni Art, sabi niya iba daw to dun sa dinadaanan namin galing sa Diokno Highway papunta ng Kalaka. Pero kamukhang kamukha. At sabi din ni Art na pag inihatid niya ako sa Diokno Highway mamaya, hindi na kami babalik dun sa bahay ni Ina. Ito na yung mismong dadaanan namin. Hindi ko nakunan yung galing sa Diokno Highway papunta ng Kalaka. Pero parang ganito din ang itsura. May mga times kasi namamatayan ako ng baterya sa GoPro, pero walang magandang lugar para tumigil. Mas masarap dito magmotor kung walang mga kotse. Yung mga sakay ng tricycle mukhang papunta din ng fiesta. Ang pagkakasabi sa akin ni Art, ilang parts din dito sa lugar na to fiesta. Ayan, kaya marami din yung parang mga bisita. Duda ko yung binyag na pupuntahan namin isinabay din sa fiesta para isang bagsakan na lang. Ito na pala. Nag-ready na kami mag-park dito, tapos sinabihan kami ng mama, binisita namin na sa loob daw kami magpa-park. Mas okay din para sa akin kasi syempre ayaw ko din na nakapark ako sa labas. Mas kampante ako na nasa loob nito. Pumasok kami, napalayo yung pasok namin ni Art para mag-park. Hindi pala kami dito pupunta. Pero yung mga tao dito, nung nakita nag-park kami dito, niyayaya na kaming kumain. So, yung mga tao dun sa kaliwa, niyayaya kaming kumain, ini-invite kami na kumain. Sabi namin, dun po pala kami ang pupunta. Sabi nung, kahit na kumain na muna kayo dito. Busog na. Pauwi na ako ng Las Piñas. Yung sabi ko kanina, iba ang dinaanan namin pabalik, pero halos kamukha rin nung dinadaanan namin papunta. Madami kaming nadaanan na handaan. Sa bagay, bukod sa December 26 ngayon, sabi nga ni Art, marami pa rin maraming areas dito ang fiesta. Medyo lumawak na yung daan dito. Paminsan-minsan tumitigil kami dahil sa view. Madami ditong dinidevelop na yayamaning subdivision. Ayan, makikita nyo sa left. Maganda kasi yung view sa left. Tapos dito sa right, makikita nyo dinidevelop na subdivision. Yan. Siyempre, Tagaytay yan, kaya pang mayaman yan. Eto, pabalik na kami ng pabalik na to ng, eto, Tagaytay na Sugbo Road na to. Pabalik na ng Diokno. Doon kami maghihiwalay ni Art sa Diokno Highway kasi siya babalik na siya ulit ng Kalaka. Doon pa siya magse-stay ng another night sa bahay ng misis niya. Bali ako, mag-isa na ako na uuwi from Diokno Highway. Kaya nakita nyo yun, nakita nyo yung may mga signages, yung may Arco. Yan na yung papasok na ng Tagaytay. Bali, Batangas ako ngayon. Nagpapasalamat. Thank you, come again. Nandito na tayo ngayon sa Cavite. Ito yung Diokno Highway.
Welcome to Cavite. Welcome to traffic. Traffic agad ang bumungad sa akin. Ang daming turista ng Tagaytay. Sabagay, Christmas season pa. Dalawa lang naman yan eh. Baguio or Tagaytay. Hapon na pero balik ulit sa taglamig. Malamig ulit dito dahil nasa Tagaytay na ulit ako. Yung dinaanan naming kalye kanina ni Art, maraming paakyat. Balik ako sa mataas na lugar, balik sa lamig. Enjoy the ride na naman. Kapansin-pansin talaga na yung pagbagal dito ng mga sasakyan. Medyo traffic talaga. Kasi ito yung part na marami na rin talagang mga restaurants eh. Medyo maliit yung lane dito. Sabagay hindi pa naman talaga ito yung sentro ng Tagaytay. Nakadagdag pa dito talaga yung yung construction sa Tagaytay. Meron kasing under construction na kalye doon. Bukod pa doon, madami din talagang bisita katulad dito sa mga rows ng restaurant dito. Naisip ko tuloy sana sa Amadeo na lang ako dumaan. Pero hindi ko pa masyadong kabisado kasi yung Amadeo eh. Mahirap maligaw mag-isa. Kita nyo sa kabilang lane. Sobrang traffic na din. Ito yung sinasabi kong construction. Tirik na rin yung araw. Siguro mga mga bandang alas 2, alas 3 na yata ito. Kaya medyo mainit na din. Kahit nasa Tagaytay pa siya. Mahirap din talaga. Mainit din talaga kapag hindi tumatakbo. Kaya okay lang na tirik ang araw kung tumatakbo. So paano? Total, pauwi na ako. Tapos na tayo. Tagaytay na ito eh. Nakita na naman ito ng lahat. Kaya magpapaalam na ako. Salamat sa mga nanood.